Hi guys! Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng mga gusto niyo malaman kung sakasakaling ikaw ay isa sa mga RQA. So keep on watching. I like me better when I'm with you. What's up guys? This is Chernil and welcome back to my YouTube channel. So ngayon pag-uusapan naman natin ang lahat ng mga gusto niyong malaman kung sakasakaling ikaw ay kasama sa listahan ng mga RQA. Init! Ano bang ibig sabihin ng RQA? Well, ang RQA ay tinatawag nating Registered Qualified Applicant. Pag sinabing Registered Qualified Applicant, ibig sabihin, lahat ng mga documents mo at lahat ng ginawa mo during the ranking process ay nagkaroon ng 70 points above. Kaya ikaw ay pwedeng magkaroon ng tsansang mabigyan ng substitute or permanent items at para ikaw ay maging isang teacher dito sa DepEd. O, diba, bongga? Congratulations talaga! Pag ikaw ay kasama sa RQA, dapat sineselebrate yan, besh. Kasi imagine mo, halimbawa sa amin, most of the time, mga 1,000 applicants. Tapos, sa elementary, ang nakukuha lang mga 200. O, di ba kaloka? So, dapat sineselebrate niyo yan kasi hindi biro ang pag-a-apply sa DepEd at hindi biro ang pag-a-apply para maging isang public school teacher. Kasi ang dami-dami natin ginagawa. Ultimo sa pagko-compile pa lang ng mga documents, ang dami-dami nang ginagastos. Kasi minsan pumupunta pa tayo ng malayong lugar. Gaya sa amin, pumupunta kami ng Batangas para kumuha ng documents namin. And then, gagastos ka kapag ikaw ay magda-demonstration teaching na. Sobrang magastos kasi magbibigay ka ng effort sa mga instructional materials and then masistress ka sa lesson class, lalong-lalo na doon sa mga unit earners na hindi naman masyadong nagkaroon ng idea sa pagka-create ng lesson plan. And then nandito yung interview na nakakakaba and nandito yung EPT na nakakaba din. Diyos ko, nakakaloka. Buti hindi dumudugo yung ilong nyo. Nakakaloka talaga. So palakpakan natin ang inyong mga sarili kasi kasama kayo sa RQA and malapit na kayong maging public school teacher. O, diba? During my time, way back 2017 siguro, I was very, very happy kasi unang try ko sa paranking and I was 20 years old that time. I was 6th place. Take note, division-wide yun. Pang 6th ako out of 190 na aplikante sa buong probinsya namin for elementary level and I was very, very happy kasi fresh graduate ako tapos bagong pasa. Sabi ko, ang laking blessing kasi parang isang try ko pa lang, unang subo ko, and then pasok ako sa RQA. Pero nung before i-release yung RQA, nagda-doubt ako sa sarili ko kung makakapasok ba ako or baka mababa yung naging score ko. And then nung na-realize ko na pang 6th ako, sobrang happy ko kasi ang laki ng chance akong maging public school teacher kasi pang-anim ako di ba? Kaya lang, nandito yung part na medyo nakakakaba kasi okay na naman mag-celebrate tayo kasi RQA tayo pasok tayo, nakaraos tayo sa ranking, kaya lang meron tayong problema. What if walang item doon sa school na in-applyan mo or madalang or mabagal ang employment rate doon sa lugar na in-applyan mo? So, anong mangyayari? The moment na naisip ko yun, parang bumaba ulit yung aking self-esteem na wala yung saya, napalitan siya ng nervyos at takot na naman kasi na-realize ko na doon sa school na in-applyan ko, wala nga palang item kasi medyo mga bata pa yung mga teachers. Kasi di ba dito sa amin kasi localization, kung saan ka nakatira, yung school na yun ang a-applyan mo dapat at doon ka dapat papasok. So doon sa school na malapit sa bahay namin ay wala pang subject for retirement or wala pang napopromote at wala pang vacant item, parang ganun. So ako kinabahan kasi nga walang chance kahit ako yung number 1 dito sa amin sa lugar namin, dito lang sa cluster namin, number 1 at number 6 sa buong province. Parang nagkaroon ako ng kaba kasi nga walang item. Pag walang item, hindi ka makakapasok sa DepEd. So while waiting, habang naghihintay ako para matawagan ako ng school head, nagkaroon ako ng plan B. Kasi di ba ang main goal dapat natin is dapat magkaroon tayo ng trabaho as soon as possible. Siguro mga June dapat may trabaho na kasi ayaw naman natin maging tambay. Kasi di ba sabi ko nga sa dati kong video, kapag tambay ka, wala kang trabaho. Pag wala kang trabaho, wala kang pera. Pag wala kang pera, wala kang pagkain. Pag wala kang pagkain, pangit ka. Pag pangit ka, hindi ka jowable. Pag hindi ka jowable, mag-iisa ka. Pag mag-isa ka, malulungkot ka. Pag malulungkot ka, magkakasakit ka. Pag magkakasakit ka, ma-hospital ka. At pag na-hospital ka, mamamatay ka. Ibig sabihin, pag naging tambay, hala, mamamatay? Charot! Sa case namin ata, parang May
May ata siya, early week, parang first week ng May, binigay na ang list ng RQA. So nagkaroon na ngayon ng gap between yung week ng Brigada Eskwela at doon sa pag-release ng RQA. So parang meron akong 2 linggo na paghihintay. So while waiting, nag-isip ako na what if, oo nga, mabagal yung employment rate namin dito. Oo nga, parang wala pa masyadong item. So anong gagawin ko? Ayoko namang maging tambay, ayokong tumunganga sa bahay, ayokong tumaba, ang taba-taba ko na nga. So naghanap ako ng paraan. And then, ibibigay ko din sa inyo, i-share ko yung ginawa ako para kung sakasakaling naghihintay din kayo, meron kayong ginagawa at meron din kayong aasahan na iba pang trabaho. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo makakapasok sa ranking, hindi kayo makakapasok sa public school. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo magkakaroon ng substitute or permanent items. Ang sinasabi ko lang, dapat meron kayong plan B para in case na hindi kayo matawagan agad-agad, meron kayong trabaho at kumikita kayo. Ganun yun. Kasi lagi natin iisipin na mas magandang habang may hinihintay ka, nagtatrabaho ka at kumikita ka. Kasi di ba wala namang masama kung naghahanap ka din naman ng ibang trabaho kasi tao ka lang eh. Siyempre kailangan mo ng pera, kailangan mo ng trabaho. So dapat hindi lang sa isang trabaho nandun yung attention mo. Dapat open ka din sa iba't ibang mga opportunity. Kaya kung ikaw ay isang RQA, you should also look for these 2 things. Number 1, pang ilan ka sa RQA. Kumbaga, ano yung rank mo sa RQA. And the number 2 is yung availability of items para sa substitute or permanent items or yung employment rate dyan sa lugar na in-applyan mo during the ranking season. Number 1, kailangan malaman mo kung pang ilan ka sa ranking. Siyempre, dapat ganun yun. Kasi di ba meron namang nire-release ata na document na nakalagay doon yung listahan ng mga RQAs at nilalagay doon by order, siyempre by rank, kung pang ilan ka sa RQA at malalaman mo kung ilan ang points mo. Siyempre, irarank yun sa paramihan ng points eh. Ngayon, bakit kailangan mo malaman kung pang ilan ka sa ranking? Para malaman mo kung pang ilan ka sa mga dapat i-prioritize sa pagbibigay ng substitute or permanent items dito sa DepEd. Alam mo, jowa lang pinaprioritize. Kaloka, RQA din, binibigyan din niya ng priority kung sino mauuna. Wag ganon, kaloka. And doon naman sa availability of items, i-check mo kasi dyan eh. Kasi sa amin, localization. So ako, dapat nag-check ako kung sino ba yung pinakamatanda na dyan? Sino ba yung subject for retirement? Gaano ba kabilis makapasok ang mga aplikante dito sa amin? Meron bang items? Ganyan. Dapat matanong kayo kasi aplikante kayo and naghahanap kayo ng trabaho. Hindi naman masama magtanong. Pwede naman kayong magtanong sa school heads. No, sir, ma'am, meron po bang item ngayon? Kasi naintindihan naman nila kayo. Kasi syempre, aplikante din kayo at alam din naman nila yung paghihirap ng isang aplikante kasi naghahanap na ng trabaho. So, syempre, masasagot naman nila kayo. So, dapat ganun kayo mausisa, matanong kung may item man or wala. So, sabihin natin na mabilis or mabagal man yung employment rate dyan sa lugar nyo. So, habang naghihintay kayong tawagan kayo ng school head para magkaroon ng item, dapat meron kayong plan B. So, ganito yung plan B natin. You should send resumes sa iba pang mga employers na gusto mong trabahuan. Pwede ka pa naman mag-send ng iba't ibang mga resumes sa iba't ibang mga private schools at sa iba pang mga agencies ng government kasi nga, ang plan B natin is to have a job. Ayaw natin maging tambay, di ba? So, sabihin man natin na, matatawagan naman ako eh. Oo nga, alam ko yun. Gusto ko nga na i-share sa inyo na dapat meron kayong plan B kasi hindi mo naman alam ang mangyayari, di ba? So, ganun yun. Dapat mag-send kayo sa mga private schools, mag-send kayo sa iba't ibang mga agencies, mag-send kayo sa iba't ibang mga business. Malay nyo, hindi lang yung DepEd ang gusto nyong puntahan. Halimbawa, mapunta kayo sa mga business naman na jobs at nagustuhan nyo, di maganda, di ba? Malay nyo, mas green pasture doon, mas may greener pasture doon sa nakita mo pang job, di mas maganda. Kasi, ang ina-advise ko talaga sa ibang mga applicants, huwag kayong close doon sa pagiging isang public school teacher kasi marami pang opportunities. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maging public school teacher. Halimbawa, be open lang sa iba pang mga opportunities out there. Ganyan yan. Take note, nire-release ang listahan ng RQA either April or May. Basta mga ganon, siguro mga last week ng April or first or second week ng May, and then nag-uumpisa ang tawagan
kapag a week before ng Brigada Eskwela. Di ba ang Brigada Eskwela is 3rd week or 4th week ng May. So halimbawa 2nd week ng May, nag-uumpisa na ang tawagan niya. So paunahan ngayon ng mga school head, paunahan ng mga tao ngayon, so, sino mga bet nilang mga aplikante, ganun yun. Ngayon sabihin natin na aplikante ka, RQA ka, pero hindi ka pa tinawagan nitong a week before ng Brigada Eskwela. Okay lang yun kasi pwede ka pa rin naman tawagan anytime kasi nga RQA ka and tatawagan ka talaga ng mga school heads within the period kung kailan effective yung pagiging RQA mo. Dito sa amin kasi, ang pagiging RQA may effectivity siya ng 1 year. Hindi lang ako sure sa ibang mga divisions, lalo na sa mga city divisions kasi di ba twice ang kanilang ranking. So nagkakaroon sila ng ranking sa August at sa January. So hindi ko lang alam kung halimbawa, August ka na RQA, kung mag-e-expire na pa yung pagiging RQA mo kapag nagkaroon na ng ranking for January. Hindi lang ako sure, guys. So, kung alam mo ang sagot, kung teacher ka na ngayon or dati ka ng aplikante, comment down below para malinawan yung mga iba't ibang mga aplikante dyan na hindi din sigurado kung gaano ba kahaba ang effectivity kung sakasakaling twice ang ranking season sa division nyo. Di ba sabi ko nga kanina, ang main goal natin is maghanap ng trabaho, makapasok sa isang trabaho at ayaw natin maging tambay. Ngayon, while waiting, dapat magbigay ka ng maraming resume sa iba pang mga employers at magandang mag-apply sa ibang mga employers gaya ng sa BPOs, yan, mga call center agencies. Kasi daw, parang mas madali daw atang umalis. Hindi naman sinasabi ko na umalis ka kaagad. Kumbaga parang mas madali, mas smooth daw yung pagre-resign. Unlike sa pag-apply mo sa mga schools, lalo sa private schools, kasi kapag once na nakapirma ka na at nakastart ka na magtrabaho, parang mas mahihirapan ka mag-resign kasi nakaumpisa ka na nga eh. And then, baka hindi ka din i-allow na mag-resign na kasi nakastart ka na magturo and mahihirapan din yung employer mo na maghanap ng kapalit mo. Ganun yun. So, ikaw, nasa sayo naman yan kung saan mo gusto magtrabaho while waiting na tawagan ka ng DepEd para magkaroon ka ng item dito sa DepEd. Dumako tayo sa tanong na pinaka-hinihintay ng lahat ng RQA. What if tinawagan ka na at nagkaroon ka na ng item, either substitute or permanent? Ganito yon. Kung substitute yan, tanggapin mo. Kasi itetest dyan kung willing ka ba na kumuha ng substitute item. Kasi di ba pag substitute, may period of time lang yan kung kailan ka magtuturo. Well, ako, no naging RQA ako, ang first assignment ko is substitute muna ako. Tinanggap ko yun. And then, after kung mag-substitute, inofera na ako ng permanent position. So, ganun din siguro sa inyo. Magandang kapag inofera kayo ng substitute position, di maganda, tanggapin nyo. Kung wala pa namang permanent position at inofera kayo ng substitute position, tanggapin nyo na yung substitute. And then, pag once na nag-start ka ng mag-substitute, bigyan mo ng magandang record yung pagtatrabaho mo doon sa school na yun. Kasi, isa din sa mga paraan upang makita ang karakteristik ng isang teacher ay kung ano bang trabaho niya kapag siya ay nagiging isang substitute teacher. Kung okay na ba siya sa pagtuturo, hindi ba siya tamad. Minsan may mga ganyan eh. Kasi substitute lang ako. Ayoko ng ganun. Sige lang, tatanggapin ko lang. Pero parang wala sa kalooban nila. Hindi labag sa kalooban nila yung pagiging substitute teacher. So, ang tendency, tinatanggap nila pero parang mabigat sa kalooban nila. Kaloka yun. Kasi, what if after mo mag-substitute, inoferan ka ng permanent, kaso ganyan yung ugali mo, tamad ka, lagi kang nagsa-cellphone, tapos hindi ka pa nagtuturo, laging lumalabas yung mga bata, sa tingin mo, ibibigay sa'yo yung permanent item once na natapos ka na mag-substitute? Siguro hindi. Kasi ganun yung record na pinakita mo sa kanila. So, dapat kahit substitute yung binigay sa inyo, dapat maganda yung record na ibibigay mo kasi nga nag-uumpisa ka pa lang. Ngayon, kung ikaw naman ay tinawagan at sabi talaga ay permanent item na ibibigay sa inyo, congratulations! Well, kung ikaw man ay tinawagan for substitute or permanent items, meron silang ibibigay sa inyong letter at listahan ng mga documents na kailangan nyo i-submit sa division office or sa district office.
Sa case ko, buti nga nahanap ko pa yung listahan ng mga documents na binigay sa akin. So, hindi ko lang alam kung parehas pa rin ng documents, pero ganito kasi yung pina-require sa aking ipasa. Ganun pa rin yung inyong PDS, Transcript of Records, yung Report of Rating nyo sa PRC, Medical Certificate. Nandito yung Medical Certificate nyo na dapat merong blood test, urinalysis, chest x-ray, drug test, neuropsychiatric examination. Tapos, dapat meron kayong panunumpa sa katungkulan, sworn statement of assets and liabilities or SALN. Tapos, NBI clearance. Tapos, kung kasal kayo, dapat may photocopy ng marriage contract. Tapos, dapat merong certificate on first day of service. Tapos, meron din dapat photocopy of PRC license. Tapos, meron din dapat yung School Selection Committee recommendation. Ito yung parang document na pipirma lahat ng school selection committee doon sa school na papasukan mo at ikaw ay talagang bibigyan ng item either substitute or permanent position. And then dapat meron ka ding TIN o yung BIR form 1902 and dapat meron ka ding BIR form 2305. Dapat meron ka ding PhilHealth form membership. Tapos, meron ka din dapat na birth certificate. Siyempre, dapat photocopy ng birth certificate. Or kung meron kang dependent children, kung may anak ka, birth certificate din ng mga junakers mo. And then, dapat meron ka na ding ATM account number kasi doon papasok ang sweldo. Oy, libre naman dyan. Ganon. Tapos, meron din dapat na clearance sa dati mong office. Halimbawa, before ka pumasok sa DepEd, meron kang dating trabaho, dapat ipakita mo yung clearance mo na dapat ikaw ay cleared sa lahat ng mga obligations sa dati mong pinapasukan bago ka pumasok sa DepEd. And then, dapat meron ka ding itemized certificate of last payment issued by last employer. Meron ka din dapat summary of withholding tax information, para mga ganon. And then, yung iba, hindi lang ako sure kung parehas pa rin. Well, bibigyan naman kayo niyan ng kopya. So, yun lang yung iba sa mga laging pinapasa talaga ng mga aplikante once na mabigyan na sila ng substitute or permanent position. Sayang-saya! Take note, nalaman ko na yung pagpapasa ng mga documents na naibigay ko sa inyo, meron pala siyang time limit. Parang bibigyan ata kayo ng either 5 days up to 1 week para makollect yung mga data. Hindi lang ako sure sa number of days para makapag-submit kayo ha. Parang ganun. Somewhere between 5 days to 2 weeks. Parang ganun. At kung hindi ka nakapagpasa on time, ibibigay ang item sa iba. Siguro yung next sa position mo, next in ranking, doon siguro ibibigay yung item mo. Kaya kayo, wag kayong tatamad-tamad kasi trabaho yan. Minsan lang yan dumating sa life nyo, guys. So, dapat, once na matawagan kayo, dapat mabilis kayo, alert kayo, and snappy kayo. Dapat makapagpasa kayo, makapag-compile agad ang documents para mapunta sa inyo yung item. Sayang naman. So, that ends my video for today. At kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, give this video a like, bigyan nyo ng thumbs up, at kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit din na notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Balita ko, meron pa daw mga nagde-demo ngayon, mga March or April. So, ilalagay ko ang lahat ng mga videos, tips and guides, mga tutorials ng lesson plans, lahat ng mga links na mga yon ay ilalagay ko sa description box para hindi kayo maligaw. Lalong-lalo na yung aking mga interview guides, nandito ilalagay ko sa description box, yung pag-create ng iba't ibang mga several varieties of the lesson plans, yung 4As, 5Es, 7Es, yung bagong format, yung DLP na tinatawag natin, and then yung paano ba tayo maging very, very successful sa demonstration teaching. Ilalagay ko ang lahat ng yan sa description box para magkaroon kayo ng idea. Once again, this is Chernil. Congratulations sa inyo, and I'll see you on my next video. Bye, guys!